shout out po. Shout out po sa taga-Pansol na hindi sumama. Ito, pinulikat ako. San Paro? Shout out mga boss. Shout out bro. Shout out sa tatay. Umuwi ka na, miss na kita. From Korea. Shout out to kay paring Nestor at anak ni Aran. Shout out to Akasya. Sige, sige. Give nyo yan. Sino mo ito nangyari? Sino? Ay, shout out. Shout out po kay Jerome Works. Guys, nandito pa rin tayo sa Tagaytay para sa ating 5th and last day para sa Philippine National Road Championships 2024. Today's event, ito yung last event natin guys para sa Men Elite Road Race. Dito ay iikot sila ng 178 kilometers at manggagaling sila dito sa Tagaytay, bababa ng Nasugbu, Lian, Balayan, Twi, Kalaka, Agoncillo. Aahon sila doon sa inahon ng mga girls kahapon, yung Puso-Puso, tapos pupunta ng Laurel, aakyat uli ng Sampaloc, balik dito uli sa Praying Hands. Total of 178 kilometers lahat. Pag sinabi natin guys na Men Elite, ito ang age group nila, mag-uumpisa sa 24 pataas at meron itong mga kasamang mga pro o kumbaga mga players na naglalaro na rin sa international competition. Konting trivia lang guys, no. Last year kasi nanood din ako, 2023. Ang nanalo dito sa Men Elite Road Race ay si Jonel Carcueva. Bali nung time na yun, back to back na siya. Pangalawan niya na yon sa 2023. Tingnan natin ngayon 2024 kung siya pa rin ang mananalo, magiging pangatlong beses na niya tong champion sa Men Elite Road Race. Kaya niya kayang i-defend ang kanyang pagiging champion or masusungkit na to ng iba? Yan ang aabangan natin mamaya. Check ko ating mga judges, finish line judges and finish line commissars, yung mga back-end members. Dito sa kategory ng Men Elite, meron tayong 69 registered players. So ito na po yung ating daling karera for today. Medyo mahaba po ito, so it will take 3 hours hanggang 4 hours itong ating karera. Dahil dalawang beses po sila iikot sa baba. Bago sila pumunta ng Agoncillo at Kaalig, bago kakaliwa sila sa Barangay Sampaloc at aahunin nila ang Sampaloc. Lalabas sila sa Rotonda Tagaytay. Pagkaliwa, ganito-ganito sila dito sa ating finish line. So sino kaya ang tatanghalin na kampiyon ngayong taong 2024 sa pagpapatuloy po ng ating National Road Championships 2024? Nandito, nakapirma sa akin si Jonel Carcueva, number 80. Kaya lang hindi ko siya makita. Nandito na ba si Jonel Carcueva? Doon ka na pumasok kami doon. Hindi pa nakakapirma? O ito ba? Hindi pa nakakapirma dyan, ha? What's yun? Morning. Meron pa hindi nakakapirma. Si Jonel Carcueva po, nandiyan ba? So yun, kung hindi ka nakapirma at nakalis sa tayo, you will be relegated sa 31st. So sayang naman, top 30 pa naman, tapos ito magiging 31. So baka meron pa hindi nakakapirma, ha? Okay, pag hindi kayo nakasign-on, kayo ninyo. So kayo kami para po sa pambansang awit ng Pilipinas. Asa na ba si Sir George?
si two-time champion Rene Dolosa para po sa final instructions. Guys, good morning sa ating lahat. No? First 5 kilometers neutral and first 40 kilometers open feeding. No? First 40 and then last 10 kilometers no feeding. Yung feeding natin, dahil marami kayo at yung support vehicle ninyo, napakarami rin. Sa equip na binibigay ko sa likod, ang tanging nyo lang magagawa, gawin nyo yung style ng safe race. Umatras kayo sa likod para makakuha kayong tubig. Dahil hindi ko para kawalan yan, para magulo yung race natin. Dahil yung mga support nyo makukulit. No? Kaya yun lang ang buong tanging magagawa ninyo. Umatras kayo, kumuha kayo ng support ninyo sa likod, mga supply, bitbitin ninyo, hindi punta kayo sa harap. Hindi yan bawal. Pero kung ang support ninyo lalapit sa inyo, yun yung bawal. At tandaan lang namin, tandaan lang ninyo ha, ay neutral kami lahat, neutral kami mga opisyal. Ang neutral vehicle ay hindi team vehicle. Huwag nyo hingan ng tubig para supportahan yung team ninyo. Kung pihingi kayo para sa inyo lang, hindi para sa team ninyo. Dahil yan ay neutral vehicle, hindi yan team vehicle. Maraming salamat. Pinabase on me. Sana last season tayo, may tawid natin ng malinis to dahil lahat ng race malinis, napakasaya. At kayo yung talagang major na rito. Bigay ninyo yung pinaka-best ninyo. Thank you, good luck. Sa susunod ng taon na. Okay, so last 20 seconds. Okay, stand by for countdown. 20 seconds, stand by for countdown. 20 seconds. 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Good luck, guys! Good luck! Good luck. At dahil bawal tayong sumunod sa mga players guys, dito na lang tayo didiretso sa Boso-Boso. Ito kasi yung pinaka-exciting part kasi ito yung pinaka-makunat na ahon after nila dun sa napakahabang patag. So bigyan ko lang din kayo ng konting trivia about dito sa Boso-Boso. Kasi etong road na to, ito rin yung dinadaanan ng mga nagro-ronda Pilipinas. At pag nandito ka sa taas guys, overlooking mo yung Taal Lake at Taal Volcano. Ayan na. Tutulak o gagapang? Lang, sino kaya mauna? Yan na, meron na. Meron, isa. Meron, isa. Sino kaya to? Jason pa natin yung ating breakaway. Vamos, siya pa rin o. Oo, siya pangalan. Inabuti ni Jason pa natin na umagwak na siya dito ha. May sumunod. Pero may pagtuloy ito, Jason pa natin. Na, ayan na sila. Pero parang nandito na sa likuran din. Ang palapon, bumabanat na, magtotas.
Dami nila. Naabot na. Panglaw! Uy, lumimati si Panglaw sa ahon, oh! Ang lakas! Ay, may natumba na. Dapat, dapat! Natumba na. Tulong daw, tulong. Wawa naman. Meron tayong dalawang players guys na natumba. Hindi natin alam kung anong rason, pero lapitan natin kasi bawal naman huminto kasi yung mga komisar. Kailangan dito yung ambulansya o kaya yung support group. Kaso nagsiakyatan na lahat, kaya lapitan na lang muna natin guys. Tulungan na lang natin. Sakay na? Dalawa. Tumba. Hoy, hindi pa kalapad! Ay, hindi makagalaw. Dito! Hindi siya makaano. Tutumba siya eh. Dito sa ano ah. Balikan, balikan! Hindi naman nagsato ko. Diyan kami. Agar dyan. Hindi ko alam namin mayroong agar to. Kailangan nalagyan ng gano'n para yung muscles mo. Sobrang na-stretch kasi siya, napagod sa init. Tapos baka kulang ka sa mata. Eh, sinakay na yung isa.
sabihin nila kay Manong, tatanggal yung kalang pag-alis. Oo. Baka sigiran siya. Oo. Manong, tanggalin daw yung kalang pag alis nila. Ito tong malaking bato. Sabihin na ha. Baka lang sigiran siya sa mga. Oh, shout out. Oh, shout out po. Patod po sa taga-Pansol na hindi sumama. Ito, pinulikat ako. Saan pa ruta niyo, sir? Sir, pauwi na. Ma'am, pauwi na po. Saan? Pansol. Dito kayo dadaan? Oo. Saan kayo galing? Sa Tagaytay? Sige. Talog. Talop. Ah, okay. Ingat, ride safe. Ninang sa Adventures. Thank you po, thank you. Ingat, ingat. Primera. Aba. Yeah. Pili na sa kayo. Isa lang, pinulikat lang yun. Shout out. Dahil nga may tinulungan pa tayo dun guys, hindi na tayo makahabol dun sa mga nagkarera. So, eto, pakita ko na lang sa inyo ngayon. Yang daan na yan yung tinatawag na Sampalok. Eto yung kalsada na to, para siyang snake road, marami siyang siko-siko at lahat to paahon. Hanggang Rotonda na, Tagaytay Rotonda. Siguro kulang nasa 7 to 9 kilometers to lahat mula doon sa baba. Ito ang paboritong ensayuhan ng mga siklista kasi bukod sa napakaganda ng view, medyo malilim din dito kasi maraming mga puno. At saka ang ganda rin ng ahon niya, banayan lang. By the way guys, dito rin pala dumaan ang Ronda Pilipinas. At yung nakita natin kanina na umaahon, na humabol dun sa nag-breakaway, yun pala ay si Ronald Lumotos. Siya yung ating Grand Champion sa Ronda Pilipinas 2022. Hinahabol natin guys yung pinakadulo ng race, yung merong yung L3 na merong end of race na nakalagay sa likod. Kasi yun ang sweeper ng event na ito. So mula dun sa finish line hanggang dito, siguro nasa estimate ko lang mga 10 kilometers na lang siguro. Or wala nang 10 kilometers to hanggang doon sa finish line. Ito guys, may nahabol pa tayo kasi ito pa yung pinakadulo ng race. Ito na yung sinasabi ko kanina. L300 na meron nakalagay sa likod na end of race kasi ito yung sweeper. Ito yung pinakahuli. Sobrang layo na ng tinakbo namin bago may nahabol pa kaming mga players na nasa hulihan. Ano yung dalawa sa ligit-git? At ito na guys ang pinakadulo ng Sampalok Road. Paglabas natin dito, makikita na natin ang Tagaytay Rotonda. Ito na yung favorite part kami. Touchdown na tayo guys dito sa Tagaytay Rotonda. So, babiyahin pa ulit tayo papunta doon sa Praying Hands. Sana maabutan pa natin ang awarding kasi diretso na po sila ng awarding ngayon pagkatapos ng race na to. Inaantay lang nila yung L300 na end of race kasi dun i-confirm na tapos na talaga ang race. So eto na guys, eto na. Aantay na natin kung sino mangunguna sa kanilang lahat, kung si Jonel Carcueva pa rin ba or masusungkit na ng iba. Eto na, parating na yung mga players.
Ito na guys, malapit na ating solo breakaway. Sino kaya ito? Ito na guys, ang ating defending champion, si Jonel Carcueva pa rin. Siya pa rin ang ating champion. 3 consecutive na panalo niya to guys. 2022, 2023 at 2024. Congratulations, Pride of Cebu, Jonel Carcueva. Medyo malayo ang agwat nung sumunod, pero titignan natin guys kung sino ang silver medalist. Kulay blue pa rin ang jersey, naka-go for gold. Ito ay si Jericho J. Lucero, ang ating silver medalist. At ayan guys, sumunod agad ang ating bronze medalist. Walang iba kundi si Ronald Lomotos, kayong humabol kanina sa ahon ng buso-buso. Race Director, Mancho Ramones. Motocom 1, Nito Malams. Motocom 2, Enrique Domingo. Motocom 3, Analista Del Mundo. Chief Judge, Joselito Bari. Sister Judge, Armando Filosofo. Chief Timer, Apolinario Carandang. Assistant Timer, Romel Perez. Boardman, Michael Chavez. Sagranet Comisar, Franklin Gonzalez. Finish Line Commissar, Nico Cuevas. Juanito de la Cruz. Itamanito Valdez. Marita Lucas. James Montimayor. Sigon Oriol. Joel Agocayo. Congratulations sa lahat ng mga nanalo, mga coaches at mga teams na sumali rito. Pati na rin sa lahat ng participants at mga supporters. Lalong-lalo na rin sa mga organizers ng event na to. Abangan nyo pa guys yung iba pa natin mga videos na nakuha natin nung first day ng race. Again, congratulations and see you again next year. Abangan nyo pa rin guys yung mga upcoming videos natin na iba't ibang category naman. So for more video updates, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat!